Time check. It's now 7 p.m. Welcome po sa ating evening devotion ngayong gabing ito. September 11, 2020. This is Pastor Himlord and welcome to our evening devotion for tonight. Do I begin to tell you about this friend who's like no other? Ever since the day he walked into my life, he's been more like a brother. Every day, every minute, there's a shower of love I feel. Something I used to just imagine. You now it's all for real. That's why I shout for joy, sing his praises, lift my voice unto the Lord. Shout for joy, sing his praises, lift my voice unto the Lord. You've forgotten, it's a free gift, you know. It's been an open invitation for every man or woman, every boy or girl, people from every nation, looking up onto the heavens, praising God for what He's done. Ooh, I can hear the chorus singing in their own native tongue. You gotta tell joy, sing His praises, lift your voice unto the Lord. Shout for joy, tell Him all about it. Lift your voice and let it flow. Shout for joy, sing His praises, lift your voice unto the Lord. Shout for joy, you gotta tell Him all about it. Lift your voice unto the Lord. Let's have a joy of the heart, open up and make a brand new start. Like He said, when you see, you should find Him. Think again if you want to refuse everything to gain and nothing to lose. I believe you know just what I mean. Hey, it's the truth. I'm telling you it's real. It's something I believe the world should feel. I think we know all the facts. There's only one who wanna put us back on the right track. People in the west, east, north, and south. People that think I'm just biting my mouth. It ain't gonna work. I'm never gonna give it up. Telling people what they should definitely know about. There is by the door of your heart, open up and make a brand new start. Like He said, when you sing, you should find Him. Think again if you want to refuse everything to gain and nothing to lose. I can tell you all about it, but all you gotta do is say Jesus is Lord. You know it's right for you. Sing His praises, lift your voice unto the Lord.
sa pagsisimula ng ating evening devotion ngayong gabing ito. Tayo pong lahat ay saglit na yung po at tayo ay dumalangin sa Diyos. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabing ito at muli pa binigyan mo kami ng pagkakataon upang muling makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Lord, sa gabing ito, ihanda, Panginoon, ng puso at isipan ng bawat isang makikinig sa amin. Yan din, Panginoon, ang iyong lingkod ay patuloy na hihingin na sa iyo ng katalinuhan upang mas maipaliwanag namin ng maayos yung teksto ngayong gabi. Lord, patuloy mo kaming samahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na papatnubay sa bawat isa sa amin at bigyan kami ng karunungan na gagaling sa inyo upang patuloy naming maipahayag ang iyong mga salita. Nang mayroong conviction at patuloy kami magsama-sama na patuloy na mamuhay ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa gabing ito, prepare each and everyone's heart na makikinig, Lord God. In Jesus' name we pray. Sa iyo namin binabalik yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung aming samo at dalangin. Amen. Meron po tayong mga Biblia sangayon sa ating Disciplines 2020 devotional book. Ang ating pong reading ngayong gabi ay matatagpuan doon sa Romans chapter 14 beginning verse 1 hanggang 12. Ulitin ko po, Romans chapter 14 beginning verse 1 hanggang 12. Ganito po yung kanyang sinasabi. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at pagpupunahin ang kanyang huro-huro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano, ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan? Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kanyang kayang gawin ng kanyang Panginoon. May nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. May nagpapalagay namang na pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit na ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon, at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat din ay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ito po yung salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. Purihin natin ang ating Panginoon, pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Ihanda po natin yung ating sarili sa pakikinig ng mensahe ng buhay.
Pero bago yon ay muli tayong makinig ng isang awitin mula pa rin kay Gary Valenciano entitled Search and Know. I stop and think for just a while, wondering if he'd see me. Would he think that I'm worthwhile? 'Cause now I feel so far away. But I believe, yes I believe, his eyes I know they watch me close. My every move he knows before it's even done. And even though I may be wrong, he changes me and cleanses me. God, search and know my heart, longing to be near you. I've tried but can't get past the start. Oh God, won't you show me how? Lay your hands upon me and lead me in the way everlasting. I know how much I've hurt you so by doing things I know would go against your heart. But now I've come to see myself and you in me so patiently. Search and know my heart, longing to be near you. I've tried but can't get past the start. Oh God, won't you show me how? Lay your hands upon me and lead me in the way everlasting. I have never left you on your own, my precious one. Hold on, the time is near. I'm coming soon to take you home with me. Oh God, search and know, longing to be near you. I've tried but can't get past the start. Oh God, won't you show me how? Lay your hands upon me and lead me, lead, oh lead me, lead me. Oh God, search and know, search and know. Praise God. Purihin po yung Panginoon sa mabiyayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Search and know.
Balik po tayo doon sa ating binasa kanina. Ang ating pag-aaralan ngayon ay nandoon sa Romans chapter 14, beginning verse 1 hanggang 12. Isa sa mga readings natin sa darating na Sunday. Ito po yung epistle reading natin on Sunday, September 13. Hindi ako nagkakamali. Ayun, tama. Ayan. Isa sa pinakamagandang mangyari sa buhay ng isang tao ay siya ay gamitin ng ating Panginoon. Isa sa pinakamagandang opportunity at pinakamagandang privilege na mangyari sa isang tao, lalo na kapag ka naging Kristiyano, ay yung magpagamit sa Diyos sa kahit na anumang larangan. Sapagkat ang magpagamit sa Panginoon ay hindi isang trabaho o ano paman, kung hindi isang pribileyo. Dahil sa kabila ng hindi mo pagiging karapat-dapat sa Diyos, pinaging dapat ka niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Bagamat marami tayong kakulangan, pero dahil meron kang desire na maglingkod sa Panginoon, pinili ka niya. He's not looking for your qualities, pero ang tinitingnan ng Diyos, yung availability mo at yung desire mo para maglingkod sa Kanya. Regardless of status in life, ang pinakamainam, yung puso natin na handang maglingkod at handang magpagamit doon sa Panginoon. Napakaganda po nun, ano? Yun yung isa sa pinakamagandang bagay na mangyari sa buhay ng tao. Yung papabilang siya bilang instrumento ng Panginoon para sa Panginoon. Depende sa ating pagkatawag. Maraming tinawag. May mga tinawag na magpastor, may tinawag na sa music ministry, at sa kahit ano pa mga larangan. Bottom line ay isang napakalaking privilege pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon para makapaglingkod sa ating Panginoon. Yeah. Yung po ating binasa ay sa Romans chapter 14. Title nito, huwag humatol sa iyong kapwa o yung sa iyong kapatid. Sabi ko nga kanina, napakalaking pagkakataon at napakagandang pribileyo na gamitin tayo ng Diyos sa kanyang ubasan, sa kahit na anumang paraan, sa kahit anong uri ng ministry. Kaya lang po, malaki yung nagiging problema natin kapag nagkakaroon na tayo ng standards. Ano po yan? Habang tumatagal ay nagkakaroon tayo ng standard sa buhay. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganon. At habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon na nagiging iba yung tingin natin sa ating kapwa. Paano yun? Ganito. Minsan ito rin yung danger ng dapat i-check natin yung ating mga sarili sapagkat parang ganito. Basahin natin yung ating teksto. Sabi ganun, sa verse 1, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang mga kuro-kuro. Yan na. Kapag ginagamit tayo ng Panginoon, siguraduhin po natin na tayo ay nasa tama. At hindi tumataas yung ating tingin sa ating sarili pagdating sa pagpapagamit sa Panginoon. Yung to the point na kinukumpara mo na yung sarili mo sa iba. Ay, mas magaling ako sa'yo, mas marami akong alam na verse tungkol kay Kristo. Dapat ganito ka, dapat ganon. Hindi po dapat ganon. Wala yun. Hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Sabi niya dito, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang
Kuro-kuro. Bigyan natin ng isang setting. Di ba? Sa Bible study, kung minsan, naranasan ko na to, pag Bible study setting ay walang maling sagot. Ano? Sapagkat bawat tao may kanya-kanyang interpretation doon sa teksto. Medyo itatama mo lang lagi kapag pero hindi mo sasabihin mali. Medyo i-correct lang natin lagi. Pero merong isang nangyari na may isang nagsasalita pagkatapos yung isang nakarinig ay hindi ganyan, ganito yan, kasi ganon. Mali ka. Gumanon. Yun po yung naging problema. Sa Bible study, sabi ko nga, ay walang maling sagot. Bawat isa may kanya-kanyang interpretasyon, pero nagkakatalo po lagi doon sa pag-deal natin sa ganon. May mga bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan. Pero, sabi ko nga kanina, kapag nasa ganong setting tayo, kailangan nating makinig. Dahil tandaan po natin, sa Bible study, ay hindi tayo pantay-pantay ng kaalaman. Meron tayong iba't ibang interpretation sa text. Ang pinaka-importante ron, magrespetuhan yung bawat isa sa atin. Kaya lang, minsan lumalaki ang ulo ng bawat isa. Ayun, doon nagkakaroon ng clash. Kaya minsan nagkakaroon ng pagkakataon na natitisod sa atin yung ating mga kapatid. Sapagkat ang tingin natin sa ating sarili ay mas mataas kaysa sa kanila. Hindi ko dapat ganon. At sabi niya, ito, may naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit na ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahihina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit na ano, ang kumakain lamang ng gulay. At wag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit na ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Verse 4, sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kaya niyang gawin ng kanyang Panginoon. Yun po yung naging problema natin kung minsan. Pero sabi ko nga, bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating iwasan. Dapat po nating tanggapin na meron kanya-kanyang point of view, may kanya-kanyang interpretasyon ng bawat isa sang-ayon sa kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya, wala tayong karapatan na humatol ng ating kapwa. Sapagkat magkakaiba tayo ng antas ng pananampalataya, ang kailangan po natin gawin, magtulungan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Hindi na masama magtanong. Okay lahat yon. Ang nagiging masama po, mga kapatid, sa atin, minsan nagkakaroon na ng comparison. Nagkakaroon na ng competition. Yun ang hindi healthy sa bawat isang mananampalataya. Huwag kayong maghahatakan or huwag kayong magpapataasan. Bawat isa sa atin ay may mga bagay na may mga gifts. Pero mas pinakamainam, lalago yung mga kaloob ng Diyos sa atin na ito kung patuloy natin siyang i-share, hindi natin siya ibaboast. Hindi mo siya ipagyayabang. May mga tao na, ay, okay na ako dito. Mas magaling ako sa'yo. Mas marami akong alam kaysa sa'yo. Hindi. Baka nakakalimutan natin na meron din tayong alam, ay meron din siyang alam na hindi natin alam. Yun po yung nais ipaintindi sa atin ni Pablo dito. Walang sino man ang may karapatang humatol sapagkat ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang antas ng relasyon sa Panginoon.
Di ba? Bakit natin pag-aawayan yung bagay na yun? Kung pwede naman nating pagtulong-tulungan. Kung pwede namang lumago ang bawat isa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea. Di ba? Hindi rin mag-aaway kung patuloy na magre-respetuhan ng paniniwala ng bawat isa. Ganun lang yun. Kaya lang nagiging magulo sapagkat marami sa atin nang ayaw magbaba ng pride. Gusto natin lagi tayo yung tama. Hindi po pwede yun. Diba? Sa buhay pananampalataya, wala pa akong nakitang nagmataas. wala pa akong Kristiyanong nakitang nagmataas. Ang lagi niyang iniisip kung paano magiging mababa at kung paano maaabot ang tao sa lahat ng pagkakataon. Diba? Kaya sabi niya rito, sino ka rito upang humatol at utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang may makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aaliin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. At sinasabi ko kanina, may nagpapalagay ng isang araw ay higit kaysa iba, may nagpapalagay namang para-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit na ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Ano yung ibig sabihin nito? Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang perspective sa buhay. Irespeto mo yon. Sapagkat ang lahat ng ginagawa niya ay para sa Panginoon. Depende sa kanyang relasyon. Sabi ko nga po kanina, depende sa antas ng relasyon natin sa Diyos. Kung yung ating ginagawa para sa Diyos, pagpatuloy lang po natin. Pero tayo naman na mga nakakakita, ang kailangan po nating maging attitude. Ikatawa natin kung ano yung nagiging development sa pananampalataya ng bawat isa. Stop comparison. Okay? Stop comparison. Ang gawin natin, patuloy nating tulungan yung bawat isa na lumago sa pananampalataya. No more, no less. No comparison, no judgment. Dahil sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayong lahat. Sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayong lahat. Pare-pareho tayong galing sa putik. Pare-pareho tayong galing sa wala. Pero dahil lamang sa biyaya ng Diyos, pinaging dapat tayong lahat. Simula nung tayo ay manampalataya. Ang tanong, sino ngayon ang may karapatang humatol? Wala. Sapagkat iisa tayo ng pinanggalingan. At iisa tayo ng kapalaran dati. Nagsimula lang tayong maging bago nung tumanggap na tayo kay Kristo. Yan, di ba? Yun po yung warning sa bawat isa sa atin. Once kasi na naging Kristiyano ka, lahat ng tao nakatingin na sa'yo. Lahat ng mata nakatingin na sa atin. Kung paano tayong nakikipag-deal sa mga tao. Di ba? Yun yung challenge sa atin. Dahil ngayon, napakristyano o hindi, humahatol sa kapwa. Pero ang tinuturo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Pablo, huwag kang humatol. Sa halip ay maging daan tayo para sa ikalalago ng pananampalataya, hindi lang ng ating sarili, pero mas pinakamahalaga, yung pananampalataya ng ibang tao. Paano mo siyang i-uplift? Paano mo siyang tutulungan para lumago yung kanyang pananampalataya? Unang-una sa lahat, respeto. At kung ano man yung pwede mong itulong natin.
Pero don't expect na papalitan yun. Sapagkat ang magbabalik sa atin nun ay yung ating Panginoon. Di ba ba? Dahil ito yun, no? Verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Tandaan po natin, magmula nung tayo ay naging mananampalataya, yung perspective mo hindi na lamang para sa iyong sarili. Yung perspective natin hindi na lang para sa atin. Nabago na yon. Yung pagtingin natin hindi na lang para sa atin. Para sa lahat na. Yung perspective natin sa buhay ay para sa kapakinabangan hindi lamang natin, pero bukod sa lahat, ng lahat ng nakapaligid sa atin. Lagi ng panghuli, yung ating sarili. Una ang Diyos, pangalawa, yung ating kapwa. Ano yung kaya nating i-extend para sa kanila? Ganun po sana. Kaya lang, ang nangyayari kung minsan, competition. Ang nangyayari kung minsan ay gusto natin dapat ahead tayo sa iba. Hindi mo po pwede yun. Sa mata ng Diyos, ang kanyang ginagamit at ang kagamit-gamit sa Diyos, ang unang-unang tinitignan, yung puso. Kung malinis ba ito at kung karapat-dapat. Paano ba mangyayari yun? Siguraduhin po natin na yung ating relasyon sa Panginoon ay ayos. Inuulit ko po yung ating relasyon sa Panginoon ay maayos. Dahil kung maayos yung relasyon mo sa Diyos, magiging maayos yung relasyon mo sa iyong kapwa. May chance ka bang humatol? Wala. Kasi yung ating sarili ay laging nakaugnay doon sa ating Panginoon. Hindi ko po sinasabing hindi tayo nagkakasala. Pero ang isang maganda, doon sa naglalayon na laging naka-align doon sa Diyos, kapag ka nakakita siya ng mali, agad siyang merong conviction at agad na lumalapit doon sa ating Panginoon. Ganun po sana. Dahil tandaan natin, bawat mananampalataya ay dapat maging kalakasan ng bawat isa. Diba? Bawat mananampalataya ay dapat na maging kalakasan ng bawat isa. May kanya-kanya tayong puntos, may kanya-kanya tayong pananaw. Kung maggagalangan tayo sa bawat isa, walang mangyayaring debate, walang mangyayaring hindi pagkakasundo. Dahil una, ang tinitignan lamang natin ay yung makakatulong para sa atin. Kung makakatulong sa'yo yung idea niya, yung idea ng isa, gawin natin. Di ba? Kasi nangyayari ito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na collaboration. At yung collaboration na ito ay makakatulong para patuloy na tumaas yung antas ng ating pananampalataya. Minsan ganito, nagpunta ako sa isang lugar, nag-Bible study kami. Sa isang destino ko, nag-Bible study kami. Tapos na ganyan, yung isang member, merong siyang kaibigan na Iglesia ni Cristo. Nabanggit ko yung pangalan. Hindi, okay lang. Dito mabanggit ang pangalan. Meron siyang kaibigan na isang Iglesia ni Cristo. Narinig niya kami nagba-Bible study, bigla kaming dilibate. Biglang nagsalita. And sabi ko lang, ay, sandali na po, nag-aaral po kami. Hindi po ito yung time para dyan. Di umalis siya. Kaya lang, nung pagkatapos namin, bigla na naman siyang omentra. Sabi ko lang, wala po kaming problema dyan. Magkaiba po tayo ng pananaw. Kailangan lang po natin magrespetuhan.
ginagalang namin yung religion nyo, sana galangin nyo rin po yung sa amin. So, wala pong mali dyan. Pero wag na sana tayong dumating doon sa debate. Ayan. Kapag kaayos yung relasyon mo sa Panginoon, lahat ng tension kaya mong paglabanan. Diba? Karamihan pagka may ganong ayaw nang magpapigil nung isa, hindi, mali ka, ako yung tama. Hindi, mali ka, ako yung tama. Ganon lagi eh. Pero kapag sabi ko nga kanina, pag ayos yung relasyon natin sa Diyos, mas may iwasan nating humatol sa ating kapwa. Bakit? Kasi kung ano man yung relasyon mo sa Panginoon at ano yung naranasan mo sa Diyos, yun lang yung ipaparanas mo sa iyong kapwa. Wala na pong iba. Di ba mainam? Mas maganda? Sapagat yung bawat isa sa atin ay naka-align lagi doon sa ating Panginoon. At hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos at para sa ibang tao. Nagagawa natin ang lahat ng yon dahil ang reason natin para mabuhay ay hindi yung ating sarili. Ang natatanging dahilan kaya ka nabubuhay dahil kay Kristo. Dahil gusto mo siyang ipangaral sa lahat ng pagkakataon. Kapag ganoon, napakainam na testimony ng buhay natin lahat. Sapagkat ang sentro ng lahat ng ating ginagawa, si Jesus, yung Panginoon. Kapag ganoon po, magiging matagumpay tayong lahat. Dahil unang-una sa lahat, ay armed tayo ng Holy Spirit, armed tayo ng Panginoon, sa pamamagitan ng prayers, at higit sa lahat, ay lagi tayong naka-align sa presensya ng Panginoon. Meron ka bang chance na hamatol? Wala. Pero bagamat paminsan-minsan ay nakakahatol tayo, aminin man natin at hindi, pero tandaan natin, dapat babalik tayo agad dun sa Diyos at manghingi agad tayo ng kapatawaran. Basta tandaan po natin, bawat isa may kanya-kanyang identity, bawat isa may kanya-kanyang antas ng pananampalataya. Stop competition, but start helping others para mas lumago yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ba ba? Yun ang pinakamagandang bagay na po pwede nating gawin sa ating mga buhay. Ito po yung salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon. Amen. Sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Here's the song, written down in glory by Munich. Shame could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight.
tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Oh, and it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. The author of my story. His name is Jesus. Yes, it's mine. Is he yours today? Yes, it's mine. Oh, is it mine? There is a new name written down in glory. Is your name? And it's mine. Oh, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. The author of my story. Picking me up. It's mine. Oh, is it mine? Yes, it's mine. Oh, is it mine? And it's mine. Oh, is it mine? Yes, it's mine. Oh, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan ngayong gabi. Sarap mag-worship kay Lord, ano? So, yun po. At ngayon, ay tayo po ay dumako sa ating mga announcement. Wait lang ha. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating gawain gabi-gabi, sa ating evening devotion. Shoutout po tayo sa mga ating mga listeners, kila Ate Lani Manuel, ayan, si Pastor Jason Maligdem, ayan, nakita ko rin kanina si Pastor Ricardo Perez ng Tarlac, ayan, and then nandun din si Nanay Miriam Medrano from General Tino Nevesia. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, sa ating palatuntunan ngayon. Ayun, tama ako. Si Pastor Ricardo Perez, shoutout po. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin. Ayun. Ito po ay every night, 7 to 8 p.m. ng gabi. And then, nag-announce po tayo. Sa kasalukuyan po, nagsimula siya ng 7 p.m. Nagpapatuloy yung Pandeminar, yung Laser Band Ministry Training, ngayon via Zoom ng Baguio Episcopal Area. At ang ating lecturer doon ay si not less than our tatay sa seminaryo. Ayan, si Reverend Dr. Homer Wesley O. Refuerzo. Siya po yung lecturer ng BEA Pandeminar with regards to lay speaking. So, ayan. Lahat po ng trainers training, yung lahat na magtuturo sa lay speaking, siya po yung tuturo nito. Lahat po ng Friday ng September ay hawak po ni Dr. Homer. Lecturer po siya. So, starting 7 p.m. every Friday. So, yun naman pong sa mga sa social media ministries ay every Monday, isang 9 a.m. tsaka isang 5 p.m. ng hapon. Ito po ay part 5 na sa darating na Monday. Ayun. At batiin po natin yung lahat ng may birthday ngayong September. Ngayon ay September 11. Bukas, September 12, happy birthday to Pastor Dapodel C. Romero. Ayan, happy birthday po. Kasamahan namin sa seminary. And then, birthday din po bukas ni Mrs. Genevieve Corpus ng Muñoz United Methodist Church. Mama G, happy birthday bukas. Ayan. And then, isang alumni namin sa
Christ in San Rolazon Campus Ministry, si Shaira May Domingo, September 12. And Kai Pajardo Dayot, September 12. Ayan. Advance ko na to. After 2 days, magbe-birthday naman, September 14, si dalawang taga-Wesleyan, Ma'am Lucille Grace Cleto Hilario. Happy birthday po, advance happy birthday. And Reverend Abraham Natividad, September 14. So ayun, from September 12 to September 14. Happy birthday po sa lahat. Ayan. At nagpapatuloy pa rin yung ating biking challenge. So lahat ng workers ng NECLD, lahat na may bike, ay nagbabike po. At meron itong corresponding amount. So 10 pesos per kilometer. Sila DS ay nagbabike pa rin. At lahat po ng malilikom dito ay mapupunta sa mga manggagawa na ibibigay sa December 1. At alam po ito ng Baguio Episcopal Area. Tatapatan ng Baguio Episcopal Area yung manilikom dito. Ayun. At nagpapatuloy po rin po yung ating mga gawain, yung ating evening devotion at yung ating church services kapag araw ng Sunday. Tataka kayo bakit wala pong devotion kagabi, sapagkat kagabi po ay umuulan ng malakas. Inabutan kami ng malakas na ulan sa pamamalengke kahapon. Tapos nung dumating po kami dito ay almost 7 PM na, kaya hindi na rin ako nakapag-kayak kasi mag-aayos pa, magsa-set up pa. Malakas po kasi yung ulan kahapon, kaya hindi ako kaagad nakauwi galing sa palengke. Nagpatila tayo ng ulan. Ayan, nung dumating ako dito almost past 7 na kaya hindi na po tayo nakapag-broadcast kahapon. So ano ba? May nakalimutan ba tayo? Ayun, panalangin po natin yung lahat na hindi pa nakaka-enroll sa Wesley Divinity School. Ayan, nakapagpapirma na po kami ng scholarship form. Pupunta kami doon noong September 8, enrollment ng seniors. Pero pwede pa rin po mag-enroll tayong lahat. So, ang deadline po ng scholarship na binigay ng OSA para ma-accomplish ay September 17. So, sa September 17, dapat ay naayos na natin lahat ng ating requirements. Ang hinihintay na lang po namin sa ngayon, nakapagpapirma lang ako kay DS, pero ang hinihintay po namin ay yung boom recommendation ng CELPAC. So, yun na lang po yung wala sa amin at pwede na mag-ayos ulit ng scholarship. Ayan, pag-pray natin yung lahat ng hindi pa makabiyahe, lahat ng hindi pa maka-enroll, sana ay makapag-enroll na po tayo. At let's hope and pray na ibibigay ni Lord yung financial needs natin para po tayo ay makapag-enroll. So, ayan. Ingat po tayong lahat. Ayan, mag-ingat po tayong lahat ngayon sa panahon ng pandemic. Ayan. Post ko muna kasi importante po ito. Panalangin po natin ng San Jose City kasi ngayon ay meron na namang na-detect or meron na namang naging positive dun sa San Jose. Meron na pong community transmission ngayon sa bayan ng San Jose City. So, ipanalangin natin yung mga tao doon na patuloy na mag-ingat, especially yung family ko nandoon. So, sana maging okay silang lahat. Ayan po, COVID-19 pa din. So, mag-ingat po tayong lahat nawa. At nawa ay maging ligtas yung bawat isa po sa atin. Pag-pray natin yung San Jose, yung kanilang government through Mayor Cocoy Salvador. Maraming salamat sa patuloy na pag-aalarma sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pag-a-announce kung merong mga tao na infected na. Ayan, nagpapasalamat po kami sa inyo. So, panalangin natin yung city government ng San Jose
na matapos na yung community transmission doon ng COVID-19. Patuloy po na mag-ingat yung bawat isa sa atin. So, yun lamang po. Sa ngayon, inuulit ko, yung binigay na schedule ng OSA sa pag-aayos ng scholarship ay sa sa September 17. At yung pong mga gustong humabol doon sa pandeminar ni Dr. Homer Repuerzo para sa BEA ay pwede po kayong pumunta. Nagsisimula na po sila yung lay speaking seminar. Ito po ay nile-lecture ni Dr. Homer Wesley O. Repuerzo. So, sa ngayon, ay napapasalamat po tayo at patuloy po tayong nag-i-invite na every 7 to 8 p.m. ay ating evening devotion from Mondays to Saturdays. Pero yung Sunday ng gabi, meron na rin. Magsisimula po yung gawain natin sa Sunday, pero ito ay walang preaching. Ang mangyayari po is worship through music. Magkakaroon lang tayo ng isang pag-uusapan na subject. Pero lahat ng gagawin natin ay puro mensahe ng awit. Pero yung awit na ito ay related doon sa subject matter na atin pong pag-uusapan. So, ito po ay magsisimula sa Sunday ng gabi, 7 to 8 p.m. din siya. So, yung Mondays hanggang Saturdays ay evening devotion po natin from 7 to 8 p.m. Pero yung Sunday ng gabi is an online worship through music na activity. Ayan. Wala pa rin dito sa Sealasio Interfaith Chapel with Pastor Him Lord. So, ayan. Maraming salamat po. At patuloy nating ipanalangin yung bawat isa. Maging ligtas ang bawat isa sa atin sa panahon ng pandemya. At patuloy na ang Panginoon ang mapupurihan po natin sa lahat ng pagkakataon. So, and finally, ay nais ko po kayong imbitahan yung lahat ng worship natin, lahat ng live worship natin ay bukod po dito sa Facebook timeline natin ng live, ay pwede rin pong makita itong lahat sa aking sariling YouTube channel. Ayan. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, share, and subscribe. Click nyo lang po. Punta kayo sa YouTube, tapos type nyo lang type nyo lang Him Lord Alfonso. Ayun. Tapos po, makikita nyo lahat ng content doon. Yung lahat ng ating evening devotion ay nando doon. At pa-subscribe po and then pa-like na rin. So, ayan. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, ay tayo po ay muling dumako sa diwa ng pananalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito. Muli mo kaming turuan para patuloy na maging mababa, Panginoon. Lord, tunay nga na isang pribileyo yung tawagin mo, yung gamitin mo sa ministeryo. Pero patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoon, na magkaroon ng kababaang loob yung bawat isa sa amin. At wag namin kinukumpara yung aming sarili, yung uri ng aming paglilingkod sa iba. Kung hindi bagkus, tulungan namin yung bawat isa para umunlad yung pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami maging humble sa lahat ng pagkakataon. At patuloy na ang tinitingnan namin lagi ay kung paano may extend namin yung aming paglilingkod sa iyo. Paano namin matutulungan yung aming kapatid na mahina sa pananampalataya. Paano kami magiging instrumento upang yung kanilang buhay ay maging masaya at makatulong kami na sila man ay maglingkod din naman sa iyo.
Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpili sa amin sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kapintasan, Panginoon. Pero pinili mo na kami ay maglingkod sa iyo. Nawa, patuloy mong ipaalala sa amin yung kagandahang loob ng Diyos at yung kababaan ng kalooban ang lagi naming isa pamuhay. Tanggalin mo sa amin, Lord, yung spirito ng pagyayabang, yung spirito ng pagmamataas, yung spirito ng pagkukumpara sa iba. Kung hindi patuloy mong ilagay sa aming mga puso yung pagiging mapagpasalamat, pagiging grateful, sapagkat naging bahagi kami ng iyong ministeryo. Ginagamit mo kami sa anumang larangan na makapagbibigay ng kapurihan sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga salita sa gabing ito sa pamamagitan ni Pablo. Lord, nawa, yung napag-aralan namin sa Romans chapter 14, beginning verse 1 hanggang 12, ay manatili sa puso ng bawat isa sa amin. At sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang siyang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik yung lahat ng ito, yung aming pasasalamat. At pagpalain mo rin, Panginoon, yung lahat ng magdadaos ng kaarawan bukas. Sila Pastor Daffodil, sila Ate Gina Fe, at yung iba pa, Lord God. Maraming salamat sa panibagong buhay na iyong ibinigay sa kanila at ibibigay pa. Nawa, patuloy na makita yung iyong misyon para sa kanilang buhay. At patuloy nilang gamitin ang kanilang buhay doon sa mas kapaki-pakinabang na paglilingkod sa iyo. At kung paano namin matutulungan pa yung iba, yung aming kapwa. Muli, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At patuloy ka namin binibigyan ng kapurihan sa Espiritu at Tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa gabing ito. At nawa, ang bawat isa sa amin ay patuloy na magkaroon ng kapahingahan sa gabing ito. At sa kinabukasan, ay patuloy kaming magkaroon ng tuwa sa aming mga labi at magsimula ng isang bagong araw kasama ka. Sa isa na namang exciting na araw ng pagdilingkod namin sa iyo bilang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po yung lahat ng papuri at pasasalamat. At pagpalain mo yung lahat ng sumama sa amin ngayon sa live broadcast na ito. Continue to bless their lives, Lord God, and help us to be a blessing to others every time, all the time, and every day. Ikaw, Panginoon, yung maitaas ang mga buhay. Sa pangalan na aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming samo at dalangin. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon, ang hindi nagmamaliw at dakilang pag-ibig ni Jesucristo, at ang patuloy na pakikiisa at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu. Maghaling nawa sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Once again, this is Pastor Himmler Dennis Alfonso, broadcasting live mula dito sa CLSU Interfaith Chapel. Magkita-kita po tayong muli bukas sa ganito ring oras, 7 to 8 p.m. ng gabi para sa ating evening devotion. Ayan. God bless us all, and to God be the glory. Si Kristo higit sa lahat, sa Diyos ang pinakamataas na baburi at pasasalamat. Amen. Praise God.